Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Narito na ho mga kapuso ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Makulimlim at may mga pagulan pa rin sa silangang bahagi ng Luzon na dahil ho sa amihan at sa Visayas at Mindanao naman dahil ho sa easterlies at mga kaulapan ng papalapit na low pressure area. Malalakas na bugso ng hangin sa Northern Luzon, sa eastern sections ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang binabantayang low pressure area mga kapuso ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 755 kilometers sa silangan ng Davao City kaninang alas 3 ng madaling araw. Mataas ang tsansa nito maging bagyo sa loob po ng 24 oras. Kung sakali mga kapuso, ang magiging pangalan nito base sa lista ng Pag-asa ay Ada. Ngayong araw ang trap o extension ng mga kaulapan nito ay maabot na sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Makulimlim at may pabugso-bugso mga pag-ulan at thunderstorm. May kalakasang hangin din sa Eastern Visayas, Davao Region, Caraga, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon. Ang amihan naman mga kapuso ay pansamantalang humina at nakakaapekto na lamang sa Northern at Central Luzon. Makulimlim at may pabugso-bugso mahina hanggang sa minsan malalakas na pag-ulan at may kalakasang hangin sa Cagayan, Isabela at Aurora. Makulimlim at may paminsan-minsan mahinang mga pag-ulan at may kalakasang bugso ng hangin sa Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan. Bagyang maulap hanggang sa makulimlim at may tsansa ng mga mahinang mga pag-ulan at may bugso-bugsong hangin sa Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Ang easterlies naman ay patuloy na namamayagpag sa nalalabing bahagi ng bansa. Bagyang maulap hanggang sa makulimlim at may tsansa ng ilang mga pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Ang Eastern Visayas ay makakaranas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ng dahil ho sa trap ng LPA. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may puno-punong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ng dahil ho sa localized thunderstorm. Ang Occidental, Mindoro at Palawan, kabilang ho ang isla ng Kalayaan ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may puno-punong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa easterlies. Ang Palawan kasama ang isla ng Kalayaan, Occidental Mindoro at silangang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa ilagan silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas naman ng mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa ilagan silangan hanggang hilaga na may banayad hanggang sa katamtaman na alon sa karagatan. Alas 5:53 na ho ng umaga. At sa iba pang balita mga kapuso, sangguniang panlalawigan, hiniling sa gobernador ang pagkakaloob ng piso Wi-Fi o Starlink para sa lahat ng barangay o lahat ng barangay hall sa lalawigan ng Palawan. Super Radio Local News. Lamingho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Visor Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok
Pinapanukala ng sangguniang palalawigan na palakasin ang digital inclusion ng mga komunidad sa pamamagitan ng mura at accessible internet connectivity, partikular sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o liblib at malalayong barangay sa Palawan. Kaya naman hiniling ng Hunta Provincial kay Governor Ami Alvarez na mamahagi ng piso wifi sa lahat ng mga barangay hall sa Palawan. Ayon sa may akda na si Board Member Cherepay Acosta, bagaman mayroong programa, ang Department of Information and Communication Technology ay limitado lamang ang sinasaklawan nito, lalo na sa mga malalayong lugar na hindi abot ng kanilang serbisyo. Subalit iminungkahi naman ni Board Member Juan Antonio Alvarez na sa halip piso wifi ay mas kailangan na Starlink na lamang, lalo't kabilang na ito sa mga hangarin ng gobernador na bigyan ang lahat ng mga barangay. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Mga kaibigan, ng tamang oras sa Pilipinas alas 5:55 na ng umaga. Kayo ho'y patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Samantala sa iba pang balita, Batarasa District Hospital at Ospital ng Palawan naka-heightened alert status ng dahil ho sa pangamba ng pagkalat ng super flu, mga kapuso. Lamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Paso! Inanunsyo ng Batarasa District Hospital at maging na Ospital ng Palawan ng paglalagay sa pagamutan sa heightened alert status upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng superflu sa loob ng ospital. Iniulat ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng influenza at influenza-like illness sa buong bansa na mas kilala bilang superflu. Karaniwang palatandaan ng sintomas ng influenza ay lagnat, ubo na may pananakit ng lalamunan, sipon, pananakit ng katawan, matinding pagkapagod, pananakit ng ulo at hirap sa paghinga. Alinsunod sa patnubay ng DOH ay pinatutupad ang respiratory screening sa Tri-Age, Outpatient Department at Emergency Room, agarang pagbibigay at paggamit ng face mask sa mga pasyente at bisitang may sintomas tulad ng trangkaso, mahigpit na pagpapatupad ng tamang paghuhugas ng mga kamay. Pinapayuhan ng mga pasyente at bisita na magsuot ng face mask sa lahat ng oras habang nasa loob ng ospital at paglimita sa isang bantay sa bawat pasyente. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Philippine Coconut Authority sa Palawan nasa 30% na sa mga naitatanim na niyog bilang bahagi sa programa ng Pangulo na makapagtanim na 100 milyong puno ng niyog bago matapos ang termino nito sa 2028. Nasa 30% na mga naitatanim na coconut seedlings dito sa lalawigan ng Palawan bilang tugon sa programa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makapagtanim na 100 milyong puno ng niyog bago matapos ang termino nito sa 2028. Ayon kay Engineer Arlo Solano, ang hepe ng Philippine Coconut Authority sa Palawan, alinsunod umano sa programa ng Presidente, nasa 1,200 hektarya lupain ang nakalaan na dapat matamnan ng niyog sa lalawigan o aabot sa 171,600 coconut seedlings ang dapat maitanim. Ayon pa kay Engineer Solano, bagamat nasa 30% pa lang ang mga naitatanim sa ating lalawigan, tiwala mano sila na kakayanin nila maitanim ang nakalaan sa Palawan sa tulong ng pribadong sektor at mga local government units bago matapos ang termino ng Presidente sa 2028. Super Radio Local News. Alas 5:58 na ho ng umaga. Samantala, isang rhesus dolphin nasagip sa bayan ng Aborlan, tuluyang namatay ayon ho sa PCSD. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok!
Tuluyan ang namatay ang isang rhesus dolphin matapos ang pagsagip na isinagawa ng Palawan Council for Sustainable Development staff, katuwang ang mga otoridad, mga eksperto, gayon din ang mga residente ng Sitio Santo Niño, Barangay Apurawan, Aborlan. Ayon sa PCSDS, unang naiulat ang pagkakapadpad ng dolphin noong umaga ng Enero 8. Agad na responde ang rescue team at napag-alamang labis ng mahina ang hayop at may mga sugat sa katawan na hinihinalang dulot ng pag-atake ng maninila o predator. Bagamat ilang beses ang sinubukang ibalik sa dagat ang dolphin, paulit-ulit itong bumabalik sa Pampanga na palatandaan na may malubhang karamdaman. Sa loob ng mahigit 2 araw, isinailalim ang dolphin sa 24 oras na pagbabantay at pangangalaga sa tulong ng wildlife experts at ng komunidad. Gayunman, dahil sa masamang kondisyon sa dagat at patuloy na ang paghina ng nasabing wildlife, tuluyan na itong namatay. Ang rhesus dolphin ay kabilang sa listahan ng endangered species o mga buhay ilang nanganganib ng maubos sa ilalim ng PCSD Resolution number 23-967. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Samantala sa iba pang balita, tiwala ang tribong Quino na malaki ang pag-asa na kanilang isinusulong na dekolonisasyon sa Special Committee on Decolonization sa United Nations para sa lalawigan ng Palawan na maging independent state. Dahil sa kasalukuyan ay nasa 50 mga bansa na sa mundo ang nasa ilalim na sa decolonization. Ang tanging requirements umano sa decolonization ng isang partikular na indigenous group ay dapat mayroong ancestral domain na kung saan pasado ang tribong Cuyonon sa lahat ng requirements. Ito ang kinumpirma ni Punong Dato Andre Acosta. Aniya sa katunayan ay noong July 2024 nila na isumiti sa United Nations ang kanilang panukala na isailalim sa decolonization ang lalawigan at magkaroon ng independent state of Paraguay. At sa buwan ng Mayo, nakatakda silang pumunta sa United Nations upang sagutin ang mga katanungan ng komite kung bakit gusto nilang isailalim ang Palawan sa dekolonisasyon. Ayon pa kay Acosta, sa pamagitan nito ay magkakaroon ng sariling gobyerno ng Palawan at mapapakinabangan na nito lahat ng natural resources at mga deposito ng langis na naka-service contract na sa iba't ibang exploration companies na pumasok